Maraming mga bansa ngayon sa buong mundo ang nagkukumahog na para kausapin si Donald Trump. Mukhang epektibo mga sangkay ang desisyon ng presidente ng bansang Amerika na kontrolin ang maraming mga bansa gamit po ang pagpapataw ng mataas na taripa sa kanila. Ngunit isa pong bansa ngayon ang nakikipagmatigasan. Ito po ay ang bansang China. Ano na ang susunod na mangyayari sa ginagawa ngayon ni Donald Trump sa maraming mga bansa sa buong mundo? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. We are back sa ating vlog ngayon. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ang tumitinding sigalot ng bansang Amerika at bansang China. Ang malaking desisyon ni Donald Trump sa isang secret agenda na pagpapataw po ng mataas na taripa sa maraming mga bansa sa buong mundo. Kasama na po dito ang China. Ang tanong dito mga sangkay, ano na ang susunod na mangyayari? Magiging matagumpay ba si President Donald Trump? Matunog sa mga balitaan ngayon mga sangkay ang patungkol po sa pagpapataw ni President Donald Trump ng mataas na taripa sa maraming mga bansa. Kamakailan lamang mga sangkay nagdeklara po si Donald Trump sa kanyang talumpati. Inilatag po doon ang listahan ng napakaraming mga bansa na kung saan pinatawan niya po ng mataas na taripa. Kasama na po dyan mga sangkay ang bansang Pilipinas. Ang ating minamahal na bayan na kung saan pinatawan ng 17% na taripa. Subalit mga sangkay, ayon nga po sa mga eksperto, ito daw po ay blessing in disguise sa ating bansa sapagkat ito daw po ay napakababa at posible mga sangkay maglipatan ang maraming mga nagnenegosyo sa Pilipinas dahil po sa ginawa ni Donald Trump na bagamat pinatawan po tayo ng taripa mga sangkay na medyo mataas. Subalit kung titingnan naman po natin mga sangkay, ang listahan, ito po ang isa sa napakababa na pumapangalawa sa Singapore dito sa Southeast Asia. Masyadong palaisipan mga sangkay itong ginagawa ngayon ni Donald Trump. Simula po kasi nung namuno siya sa bansang Amerika, ay masyado pong madiinan ang kanyang leadership. Ang kanyang pamumuno sa bansang Amerika ay talagang namang tinitingala ngayon ng maraming mga tao sa buong mundo. Subalit may mga tao naman mga sangkay doon sa US na hindi po ito nagugustuhan. Kamakailan lamang mga sangkay nung ideklara ni Donald Trump ang pagpapataw ng mataas na taripa laban po sa mga higanting bansa. Kahit pa po kakampi niya ito mga sangkay, nagulat po ang mga leader ng buong mundo, lalong-lalo na po ang mga bansa na kung saan kakampi naman ng bansang Amerika. Ang desisyon daw po ni Donald Trump na pagpapataw ng mataas na taripa ay isa pong klarong pang-iipit at pambubuli sa mga bansa. Subalit ang rason naman po dito ni Donald Trump, mga sangkay, dapat lamang daw po napatawan ng mataas na taripa ang maraming mga bansa sapagkat nakikinabang daw po sila ng husto sa mga produkto ng bansang Amerika. Ang buong puwersa ng gobyerno ngayon ni Donald Trump ay talagang todo suporta sa panukalang ito. Isang sistema mga sangkay na klarong mayroon pong hidden agenda kung papaano po makukontrol ang maraming mga bansa sa buong mundo. Ngayon kasi mga sangkay, malinaw na po ang lahat na ang nais pala ni Donald Trump, lumapit ang maraming mga leader ng buong mundo mga sangkay. Kasama na po doon yung higanting bansa, walang iba kundi ang China. Lumapit sa bansang Amerika at makipag-deal. At kung ano man ang magiging usapan nila mga sangkay, panigurado, ang makikinabang dito ay ang bansang Amerika. Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Nakaraang mga buwan lamang mga sangkay matapos po umupo si Donald Trump bilang Pangulo ng bansang Amerika. Isa po mga sangkay sa pinatawan agad ng mataas na taripa ay ang bansang Mexico at ang bansang Canada. At pagkatapos doon mga sangkay, agad-agad po nag-response ang Prime Minister ng Canada ng kabilaang bansa. Laking gulat ng lahat mga sangkay sapagkat ang Canada at bansang Amerika ay kilalang dikit at magkaalyado. Subalit pagdating po ng Donald Trump administration
situation, bigla pong nag-iba ito mga sangkay. Sapagkat kahit po mga kakamping mga bansa, hindi niya po sinanto. Ang gusto niya po kasing mangyari mga sangkay, iangat muli ang integridad at dangal ng bansang Amerika. Kaya mga sangkay, ito po ang nakikita natin ngayon na dahilan kung bakit itong si Donald Trump inaangasan ang maraming mga bansa gamit po ang pagpapataw ng taripa. Gusto niyang mangyari mga sangkay na itong mga bansa sa buong mundo makuha ang ideya na lumapit sa bansang Amerika at makipag-usap kay Donald Trump. Isa pong sekretong agenda ngayon ang namumuo mga sangkay sa US government na mismo mga sangkay ang deep state na siyang kaaway ni Donald Trump. Isa pong makapangyarihang grupo na kumukontrol sa gobyerno ng bansang Amerika wala na po ngayon magawa kay Donald Trump. Talagang hindi na po nila makontrol ang isang Donald Trump na namumuno po ngayon sa mga Amerikano. Walang magawa ang deep state. We're making a fortune with tariffs. $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. Isang impormasyon ang lumabas ngayon mga sangkay. Ayon sa report, nasa mahigit 75 na mga bansa na po mga sangkay ang lumapit kay Donald Trump para makipag-usap, makipagdialogo at makipag-deal. Sa madaling sabi mga sangkay, mukhang matagumpay na nakuha ni Donald Trump ang purpose ng kanyang pagpapataw ng mataas na taripa. Gusto niya kasing mangyari mga sangkay na lumapit ang maraming mga bansa at makipag-usap at dito mga sangkay makikipag-deal ang mga bansa para sa isang kapayapaan at maayos na pagnenegosyo. Kailangan po nilang humalik sa kamay ni Donald Trump at eto na po ngayon ang nangyayari. Ayon po sa report mga sangkay na ibinahagi po ng US government, more than 75 countries ang tumawag na daw po sa United States para po makipag-negotiate at gumawa po ng isang solution at mai-discuss mga sangkay ang kung anumang deal na posibleng mangyari sa mga bansang ito. Sa madaling sabi, taas noo na malaking tagumpay ito ngayon ng bansang Amerika sa pamumuno po ni Donald Trump. Ang isa sa utak nito mga sangkay ay walang iba kundi ang pinakamayamang negosyante sa buong mundo. Walang iba kundi si Elon Musk na kinaiinisan po ngayon mga sangkay ng mga supporters ng Democrats doon po sa bansang Amerika. Hindi po kasi nila naiintindihan mga sangkay ang pinaplano ng US government kung papaano po mapapasunod muli ng bansang Amerika ang inaasam nilang kapangyarihan at respeto ng maraming mga bansa. Dahil para po sa inyong kaalaman mga sangkay, matagal na pong panahon na hindi nire-respeto ang bansang Amerika. Kung maaalala po natin mga sangkay, maging si former President Rodrigo Duterte nagsasalita po ng mga masasama laban po sa dating presidente na si Barack Obama at pinaratangan po ang bansang Amerika mga sangkay ng panloloko sa maraming mga bansa. Ito ngayon mga sangkay ang hinahatak pataas ngayon ni Donald Trump. Gusto niyang makita muli ang bansang Amerika na isa pong napakalakas na bansa at kinakatakutan. Maging ang China mga sangkay, hindi po sinanto ng bansang Amerika. Nung una, pinatawan lamang po nila mga sangkay ng taripa na 20% hanggang sa umabot po ng dagdag na 34% hanggang sa umabot po sa 104% na taripa. At ngayon mga sangkay, isa pong nakakagulat na balita. Pinatawan po ng bansang Amerika ang China nang aabot sa 125% na taripa. Talagang matindi mga sangkay ang ginawa ng US. Ito daw po ay kasunod sa naging hakbang ng China na pagpapataw po ng 34% na taripa laban po sa Amerika bilang ganti mga sangkay sa ginagawa ng bansang Amerika. Subalit, hindi pa rin po nagpatalo dito ang United States of America. Instead mga sangkay, na magkaayos ang dalawang ito, pinatawan pa po ng napakataas na taripa na aabot po sa 125% tariff. Ayon nga po sa statement ni Donald Trump mga sangkay, I am hereby raising the tariff charge to China by the United States of America to 125% effective immediately. Lumalala mga sangkay ang sigalot ng dalawang bansang ito. Pero ito na naman ang gustong mangyari ni Donald Trump mga sangkay. Ang ma-realize ng bansang China na kailangan po nilang makipag-usap at humalik sa kamay ni Donald Trump. Talagang nakikipag-angasan ngayon ang bansang Amerika sa China. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang dalawang bansang ito ang may pinakamataas o may pinakamalawak pagdating po sa ekonomiya. Ang China ang second world's largest economy at ang bansang Amerika naman po mga sangkay ang top 1 o first world's
largest economy. Kung kaya't mga sangkay, ang dalawang bansang ito nag-aangsan, nagpapakitaan po ng gilas kung sino nga ba talaga ang luluhod sa kanila. So kapansin-pansin ngayon mga sangkay itong gulo na nangyayari ngayon sa ating mundo, lalong-lalo na po pagdating sa geopolitics. Marami po ang nagsasabi na papunta na po tayo mga sangkay sa kasuluk-sulukan ng mga prophetic events na nakasulat sa Biblia, ang paglitaw po ni Antichrist. Ang tanong po tuloy dito ng marami, nasa katauhan na nga ba ni Donald Trump si Antikristo? Dahil nakakagulat po ang kanyang sistema na ginagawa ngayon. Gusto niyang makontrol ang maraming mga bansa. Ngunit isa pa sa katanungan mga sangkay, kung hindi si Donald Trump, sino ang Antikristo? Si Donald Trump na nga ba ang may kakayahan na makapagpalabas sa sinasabi ng Biblia na man of lawlessness o Antichrist? Ang makakaguluhan ngayon na nangyayari sa ating mundo mga sangkay ay hindi na po bago. Sinasabi naman po talaga sa Biblia na sa huling mga araw, mangyayari nga po ang mga kaguluhang ito. Kung kaya't mga sangkay, patuloy lamang po tayo kumapit sa ating Panginoon. Siguraduhin na ang ating pananampalataya ay malakas at mas malalim. Ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.